So eto na nga, na bad trip na po si Amy Marcos matapos niya po mabisto mga sangkay itong mali-mali na nakalagay sa mga dokumento sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, na bad mood mga sangkay, si Manang Amy, ang kapatid ng ating minamahal na presidente. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Ngayon, ito ang nangyari. Pakinggan po ninyo. Effective. Counsel, we shall await. Let the document speak for itself. Yes, Your Honor, please. The witness is Nakapaliwanag eh. Pinapaliwanag niya yung dokumento kahit may mga sablay, mga sangkay. Who said that it was a mistake, not me. Ano, it doesn't make the entire affidavit of Tingnan nyo, investigation. tingnan mo ka ni Amy Marcos, mga Not sangkay. me. Ano, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong. Because that's what he said. Yes, ma'am. Dalawang tayo. Nadali sila ni Amy Marcos, mga sangkay. Dinarayan pa eh. Oh, carried over? Okay, dalawang typo. Saan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako, ma'am. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung amended, carried over din. Yung first draft, na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Iyan na. Pirmado ninyo eh. Permado pa. Page 6, counsel. So parang ang dating tuloy dito mga sangkay, pinagplanuhan na si Sara Duterte ng mahaba pang panahon. 'Di ba? Yun po yung lumalabas ngayon mga sangkay. Bakit? Eh kasi, nakitaan po na yung ilan sa mga dokumento, yung date na una pa bago po yung pinaka-actual mga sangkay na date. Ngayon, paano nila ipapaliwanag yun mga sangkay? Hindi nga nila maipaliwanag kung ano ba talaga yung eksaktong date. Bakit parang planadong-planado pala ito? Eh ano? Defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. It's fair. The witness is now Kasi in it the was the process. witness who said that it was a mistake, Ang not problema siligutan mga sangkay actually dito eh. Kababayan ko to, kapwa ko to waray. Nagwaray nga po siya dyan mga sangkay. No? At nagreklamo po yung abogado. Pero yun na nga po, nararatel po siya dito, no? Natitense na po siya mga sangkay. Hindi na po niya alam ang gagawin, no? Tingnan po ninyo yung reaction Yes, niya. Your Honor, please. The witness is now Kasi in it the was the process. witness who said that it was a mistake, not me. Ano, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong. Because that's what he said. Yes, ma'am. Dalawang typo, carried over. Ay nako po, dalawang typo daw po yun mga sangkay. Yun ang problema. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na Oh, November. kita nyo? Hindi pa daw niya nakita yung affidavit. Ikaw pumirma, bakit hindi mo nakita ang affidavit? Ano ba itong nangyayari sa kanila, mga sangkay? Ako, gusto ko lang malaman talaga kung anong totoo. Guilty man si Sara, hindi guilty man, gusto po natin malaman. Hindi po tayo katulad sa ibang mga sangkay na may judgment na guilty si Sara, hindi guilty si Sara, di ba? Yung mga tagahugas ng, alam niyo yun, yung mga tagahugas na magkabila. Yung kabila, tagahugas ng ano ni Sara. Yung kabila naman, tagahugas ng kung sino man, no? Yung kabila sasabihin, hindi guilty si Sara. Yung kabila sasabihin, guilty na si Sara kasi ganito. Tayo hindi ganoon. Let the truth, no? Lumitaw, dapat ganoon. Itong katotohanan dapat lumitaw sa gitna po ng trial. Hindi po dapat pagtakpan. At ito, dahan-dahan po lumilitaw. Whether if it's favor to Sara or against Sara, mga sangkay, we just want to see kung ano po ang totoo. Kung ano po ang katotohanan tungkol po dito. Mga sangkay. Ikaw ang pumirma eh. Pwede patingin ako, ma'am. Yung affidavit of investigation mo na binigay, Mhm. pati yung amended, carried over din.
yung first draft Yan. na Si Manang Amy kasi, itong si Amy Marcos ang nakabuking tungkol dyan. iniject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Mhm. Pirmado ninyo eh. Pirmado daw. Ayun lang. So, nagkakabuking-buking na po ngayon ito mga sangkay. Merong komento dito, no? This is why details matter. Sabi po dito sa isang opinion, mga sangkay. Most people ignore dates. Senator Amy Marcos doesn't. Yung iba, ini-ignore yung date. Si Amy Marcos, hindi. Tinitingnan niya po talaga yung mga date. When former President Rodrigo Duterte was brought to The Hague, she didn't ask grandstanding question. She asked about the timeline, the dates, the sequence of events. Many dismissed them as ordinary questions. But those ordinary questions force officials to explain inconsistencies that put their own narrative under scrutiny. Ganun lang kasimple mga sangkay. Mahalaga po talaga kasi yung detalye. Lalo-lalo na po yung date. No? Ngayon, mga sangkay, sabi dito, today, she did exactly the same thing. She didn't need a lengthy speech. She simply asked why an NBI subpoena was dated November 6 when the investigation was supposedly ordered only on November 23. Bakit advance? Napaka-imposible naman nun. Magkaiba po, malayong kaibahan ng November 6 sa November 23. Pwede pa siguro yung December 23 mailagay kaysa po dito sa November 6. The response, I think, sabi dito, that's a typo. A typo, sabi po ng investigador. The most shallow answer that they can think of because it reveals the incompetence of their witness and the weakness of their evidence. So dito nga mga sangkay, talo sila sa totoo lang. Talo po yung mga nag-akusa kay Sara dito. Then came the follow-up. If the affidavit has a typo and the subpoena has a typo, how many more typos are we expected to believe? And it shattered the script of the prosecution team. Kahit po mga sangkay, si Ligutan, no? Na problema. Dahil nga po sa date na yun, mga sangkay. Dahil po sa mali-mali na nakalagay na date. O ngayon, mga sangkay, ano na ang kanilang gagawin? Ngayong medyo bistado po ang date. Malayo po kasi yung November 6 sa November 23. No, dapat, ano yun eh, dapat po pwedeng tayo po mga sangkay kapag halimbawa, sinabing, ang date, ganito, since ang original ay November 23, dapat, pwedeng September 23, yan, medyo panipaniwala pang typo, or October 2023, or December 2023, or January 2023. Yun, mga sangkay. At least, andun yung date, 23. November 23, diba? Pero nangyari, November 6. Malayo po yung November 6 sa November 23. Anong nangyari? Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Umiinit, mga sangkay, umiinit ang bakbakan sa Senado. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na subscribe ng ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.